Dahil sa kagustuhang mas mapagtuunan ng pansin ni Giza Manuel ang kanyang mga anak, ay napagdesisyonan niya at ng kanyang asawa na magtayo ng sariling coffee cart business. Alamin na natin ang kanyang business story dito lang sa Negosyo Tayo. Marami sa atin ang hindi mabubuo ang araw kapag hindi nakainom ng kape, mapaumaga man yan o anong oras. Mainit man o malamig, basta may kape ay solved na. Dahil dyan isang coffee cart business ang itatampok namin ngayon upang alamin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. So Miss Giza, kwentuhan mo naman kami your life before entering business industry. Before, I was working at the military side. When I had my 2 kids, nag-decide kami ng husband ko na I'll be leaving my work para matutukan yung mga kids. So, naisip namin this business. This one is a coffee cart business. But of all the businesses out there, bakit coffee ang napili natin? Nowadays, di ba coffee is life? Kumbaga, nandun na siya sa era na kailangan may coffee in every event. Hindi ka ba nahirapan? Did you do a lot of research prior to entering? Kasi sabi mo nga, bago ka sa mundo ng business. Actually, ma'am, nag-aral talaga kami ng husband ko into coffee para naman magiging quality talaga yung ibibigay natin sa kanilang services. Ano ba yung makikita mo mga struggles or challenges? At first, mahirap talaga siyang i-market. Since maraming competitors, talagang nag-flyering kami, nag-social media. Bukod sa meron silang coffee cart, meron din kayong cafe business. Can you tell us more about this? Tinayo namin siya siguro a few months after we put up this mobile cart. Sa ganitong klase ng business, Miss Giza, mga magkano ang kapital? At least 50, pwede mo na siyang ma-start. Sa 50,000 pesos, kaya mo nang magkaroon ng coffee cart at kumita ng magkano buwan-buwan? Siguro ma-ROI mo na siya, mga 5 clients, ganyan. So makaka-ROI ka na 5 events lang. So mabilis pala, so maganda rin talagang pasukin ang ganitong klaseng business. Any advice or tips that you would like to give to those aspiring people who wants to be like you also na pumasok din sa coffee business? Siguro pag-aralan nila yung gusto nilang pasukin. Like for me, hindi naman ako before into business. Pinag-aralan talaga namin siya. Tapos hard work, syempre, yun yung pinaka-importante. And patience. Kasi sa sobrang daming competitors, kailangan maging pasensyoso tayo and maging friendly, of course, sa mga other suppliers din natin. Kasi sila din yung tutulong sa atin para makilala tayo. These are sample coffee cart po na pwede nyong i-avail during your events. We are offering 12 kinds of flavors. We also have coffee and non-coffee drinks po para sa mga guests nyo. We also have our baristas that we can be of service to you during the event po. So sila gagawa ng mga coffee nyo and other non-coffee drinks that you will enjoy. Ang tagumpay wala sa umpisa, nasa dulo yan. Kaya hindi mo malalaman na magtatagumpay ka kung sa umpisa pa lang ay sumuko ka na. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ng business owner na si Miss Giza Manuel. Isa na namang interesting business story ang ihahatid namin sa inyo next episode. Kaya naman tara, negosyo tayo!